O mga kababayan, nakita nyo itong news sa SMNI? Na ayon daw mismo sa NAMFREL National Movement for Free Election, ay mayroon daw 17 million overvotes mga kababayan ang hindi nasali sa bilangan. Doon lamang yan sa senatorial race. What? 17 million votes ang na-invalid mga kababayan, hindi nasali? Bakit ganyan karami? At bago nyo po sabihin na fake news mga kababayan, na fake, walang basihan, ay kayo na mismo ang tumingin mga kababayan. Puntahan nyo yung election site ng NAMFREL. Puntahan ninyo yung election update result ng NAMFREL. Nandito mga kababayan, NAMFREL-apc.org/election-statistics. Yung nasa baba mga kababayan, i-type nyo yan. At doon makikita nyo mismo mga kababayan nakalagay overvotes by position. Ang senatorial candidates mga kababayan, 17 million. Hindi yan na-count na boto mga kababayan. Baka kasali dyan ang Duterte Nagkamali nga ba ang mga botante mga kababayan sa halip na 12? Nasobrahan nila? 17 million talaga na boto ang hindi nabilang? Bakit ganyan karami? Kaya nagdududa itong ating ka-DDS na si Joey mga kababayan na kailangang magpaliwanag ng COMELEC dito. Kung gaano katotoo itong sinabi ng NAMFREL kung mayroong kakasuhan dito mga kababayan kung hindi ito totoo, ang NAMFREL dahil andito yan sa kanilang website, namfrel-analytics.apc.org/election-statistics. Puntahan nyo. Tingnan nyo. Kayo mismo ang maghanap, nandoon ang 17 million na overvotes na hindi nasali sa bilangan. Pagka-senador lang yan Panoorin nyo ito yung balita sa SMNI The overvote is 16,801,221. Wow. Mas malaki pa nga mga kababayan dahil ang latest right now is 17 million na. Ang overvotes ayon sa NAMFREL. So, it's 32% of the total vote cast. This is just so huge. And itong dayaan na to, if this is proven, if this is not explained by COMELEC. Explain, COMELEC explain. Eto mga kababayan, yan website ng NAMFREL, makikita nyo. Kahapon pa ata ito na news mga kababayan, kaya 16 million pa lang ang data na nang doon pumasok. Pero ngayon mga kababayan, today, 17 million na ang naitalang overvotes. I think the election should be nullified because this is enough to really change the course of the entire election. COMELEC, i-review mo daw yung talagang nagka-overvote ba ng ganyang karami? Kung ang Duterte mga kababayan, halos lahat ng iyon, malamang marami talagang boto ang Duterte. Kaso na overvote lang. At ang tanong, talaga bang overvotes? Baka nagkamali lang ang machine. Ganyan talaga karami ang nagkamali ng boto mga kababayan. 17 million? Ano yan? Votes na yan overall? O baka sa isang tao, kinount na yung di ba 12 lang dapat? Kung 13 ang binoto, 13 din ang pagkabilang ng overvotes? Ewan lang natin So, COMELEC has something to, they really have to do a lot of explaining here. And hindi lang explain mga kababayan, dapat mayroong mag-imbestiga dyan. Bakit ganyan karami ang overvotes? Bakit ganyang kalaki na overvoting ngayong I-verify nyo din kung tama yung report ng NAMFREL. Baka rin naman mga kababayan, ang NAMFREL ang nagkamali. Pero etong NAMFREL mga kababayan, supposedly nag-check din. Yan nga ang kanila nakita. Kung maliit lang naman yan and it's not gonna change the course of the entire election, pwede mong lunukin Pero hindi maliit ang 17 million mga kababayan. 16,801. This is almost 17 million na boto sa 17 million na nga sa latest today. NAMFREL website. Senatorial race na hindi nabilang. So, this is a massive disenfranchisement on the part of COMELEC. Ngayon, I think... Eto mga kababayan hindi natin agad sasabihin na mayroong dayaan. Unless walang magbusisi nito mga kababayan, mananatili ang ating duda. Ito ang dapat aksyonan ng COMELEC. Nasaan yung mga balotang nagka-overvote? Tingnan natin kung talagang overvotes ba. Dapat mga kababayan, mayroong mag-review dyan. What COMELEC failed to see, and I think this is the area where voters like myself should pound the COMELEC on. Kayo, nagka-overvote ba kayo mga kababayan? Sino-sino dito ang nagka-overvote? Nagkaroon ng NAMFREL ng
may data analytics ang NAMFREL. Data analytics. Narito ang website for you to verify. Puntahan ninyo. Ayusin na natin ha para... eto, NAMFREL. Yan sa baba. Kopyahin nyo na lang yan mga kababayan. Kayo mismo ang maghanap doon na 17 million ang overvotes. Data analytics ng NAMFREL, there is actually a very, very, very questionable data. Very, very Yung questionable overvote. Last night, when I was doing my vlog, I actually checked yung overvote ng mga previous election cycle. At isa din sa dapat iklaro ha, ano ba yung overvote? 17 million. 17 million katao ba yan? O sa isang tao, yung mga na-invalid na kanyang binoto mga kababayan, example, nasobrahan niya, naging 13 o 14. Ganyan ba? Explain nyo yan. Comelec at NAMFREL. I wasn't able to find the overvote in 2022, the data of overvote in 2022. I'm sure it's somewhere in the cyberspace. Pero noong 2019, ang overvote sa senatorial race is around 1 million. 1 million lang, 2019? It's 1,170,331. O ngayon, 17 million, ang dami. And at that time, marami ng mga articles na naglabasan saying na, itong 1 million na overvote sa senatorial race, this could make or break the, some of the senatorial candidates, especially yung 8, 9, 10, 11, 12. 1 million lang yung pinag-uusapan natin dito, and people are already talking about it. How much more ang 17 million? In 2025, nung naglabas ng ang NAMFREL ng data analytics, the overvote is around 18 million. For the senatorial candidate, the overvote is 16,801,221. Wow. So, it's 32% of the total vote cast. This is just so huge. And itong dayaan na to, pero eto ang dapat iklaro mga kababayan ha. Kung talagang ang 17 million mga kababayan, numbers ba yan ng botante? if this is proven, if this is not explained by COMELEC, I think the election should be nullified because this is enough to really change course of the entire election. So, paano na yan? Failure of election. Pero interpretasyon yan ni Joey mga kababayan ha. Naghahayag lang siya ng concern mga kababayan. Kasuhan na naman si Joey. Kagaya nung mga kababayan, si Respicio, na sabing posibleng mahak, kinasuhan nila. Eto, nag-raise lang siya ng question mga kababayan and concern para maalis ang doubts Pero yang if ever mga kababayan, kung hindi itong 17 million, kung hindi yan, ibig sabihin na botante, posible yung sumobra sa 12. Na siguro mga kababayan, kapag, di ba, kung 13 ang iyong naboto, invalid na, overvote na, siguro sa isang tao, 13. So, kung i-divide natin mga kababayan, minimum of 13 lang 17,028,780 divided by, example, di ba, 13 and up, overvote na yan, hindi na yan pwede. I-divide lang natin ng siguro 13, minimum ng overvote. 1.3 million mga kababayan ang posibleng nawala na boto. Paano kung sa Duterte yan mga kababayan? Tingnan natin ang standing plus 1.3 million. Wala rin mga kababayan. Dahil ang number, 13, 14, bagoong Pilipinas. Kung maa-add lang natin ng 1.3, hindi rin makakapasok. Pero, ibang usapan mga kababayan, kung ang 17 million na ito ay individual na tao. Iklaro niyo yan, NAMFREL at COMELEC. COMELEC has something to, they really have to do a lot of explaining here. Kung bakit merong ganyang kalaki na overvoting ngayong election na to. Opo. Miss Joey, alam niyo naman, ang COMELEC nagpe-press con daily, kung hindi ako nagkakamali. Wala sila sinabi about dyan mga kababayan, COMELEC. Diba? Ang NAMFREL, hindi po yan mga kababayan connected sa COMELEC. Na talagang under sila sa COMELEC. No, independent body ang NAMFREL mga kababayan. Sila ang supposedly nagbabantay. At nagpapaliwanag doon sa mga issue nga dito sa ating halalan. Kayo ho ba ay kontento, satisfied doon sa kanilang mga paliwanag? Naiintindihan ho ba ninyo, lalo na sa ating mga kababayan? Hindi lang sa paliwanag dapat pruweba. Any explanation of COMELEC would not be enough unless they are going to be checked by a third party. Yan nga, proof mga kababayan na talaga bang legit na overvote talaga ang 17 million?
A lot of people are calling for the manual voting. A lot of people are calling for recount. I think at this point, Dapat hybrid na kasi mga kababayan, hybrid election. Para mayroong check and balance mga kababayan. because of this huge overvote number, which is highly unlikely. At ito rin na sinasabi ng mga fair election advocates natin, no, na hindi pa Highly nangyari to unlikely. yung ganito kalaki. Now, no matter how much COMELEC explain that this incident is unintentional, walang mali siya itong incident na to. The fact that there is 16 million votes. Baka katulad din yan ng yung 400 plus